Hindi pa nga po eh. Kasi yun na nga ang dahilan niya sa akin. Sabi niya, nakiusap sa akin, sabi niya baka pupuyin niya lang na yung gusto ko kung anong gagawin ko. Pagbigyan mo na lang ako kasi parang namamahalam na siya. Kaya, sundan mo na lang ako kung anong gagawin ko. Sabi niya, huwag kayong sundan na gagawin. Kasi parang pakiramdam ko, parang hindi na ako magtatagal na ganyan. Patay tayo. Sabi ko, hindi naman, huwag naman tayo. Ang biglang nagulat din ko ako kuya nung sinabi sa akin nung may tindahan dyan. Kaya ito po yung gamit natin, sabi ko. Kasi kung hindi ko po, kahit wala po siya dito, sabi ko, dadalhin ko na yung gamit niya sa Ranay para ayusin ko yung kwarto niya doon. Para dahil ko para pagbalik ko dito, wala na siyang gamit. Uwi na po siya doon. Kasi nagulat po ako ng sinabi ng babae dyan, nangungutang na po siya ng gin. Ay, patay tayo dyan. Alam ni Kuya na sinabi ko na kay Kuya na nilipat tayo kasi umiinom ka. Yun, parang nahiya siya siguro, umalis siya. Tapos hindi siya bumalik hanggang ngayon Kuya. Naglayas? Nagdala ko ng damit niya eh. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan. Yun na, mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Punta muna natin si Kuya Damulag, saka si Tatay Franco, gawa ng may binanggit sa akin si Kuya Damulag, may problema daw dito sa bahay. Kaya yun. Opo. Kuya? Ito po, pasok kayo. Andiyan ka ba? Ay, dito po. Kumusta Kuya Damo? Ha? Nagsaing po ako Kuya eh. Oo. Nang hapon po sa inyo. Nagsaing po ako kasi sabi ko. Ba't yung kawali mo may benta yan? Ano sa kasi sa basurahan eh. Oo nga. Sa basurahan, baka kayo kasali. Hindi yung basurahan, kami kay tatay yun. Saan ka ba mo? Ha? Parang alam mo darating kami ah. Hindi yan, kasi nagsasaing lang pinababakay ko lang. Anong ulam natin? Ito po, kaya ka mo ha. Sige po, kuya. Ito yung pinto nito. bilinta rin po. Yung natin pa ba yan? Ako po kuya. Natin pa ibalik? Boy. Wala na po kuya. Alright. Uy, parang ang hirap naman ito si Yara walang pinto. Ano mo na pa, nakarenti na? May lechon pa. Yung di naman yung tinapay ko, dinala ko kay tatay. Ready na yan ah. Lechon tinapay. Basta ka na yan. Sino yun? Sa dininit. Sa dininit. Sa dininit? Ano ganyan naman Basta. yan? Opo. Teka. Eh, Teka, sandali lang.
lang ha. Okay doon. Grabe na laki ni Bong, oh. Grabe yung taba ni Bong. Grabe para kayo magtatay ni Medyo. Oo nga, yan. Magkamukha ba? Malayo. Pares gwapo. Bravo, ano? Ako medyo lang. Kanina ba kayo? Darating lang. Parating na lang kami. Wala ba lang kumukuha? Kailangan ko ng pera eh. Kailangan daw pera. Kailangan ko nga! Hindi ka ba nagbibiro ka? Kailangan ko nga. Wala nga kukuha ng bahay mo eh, kasi nga binabaha daw eh. Ang arte naman nila! Ano? Ang arte sila sa kanya, ang arte nila! Wala nga kumukuha pa dahil binabaha. Ano yan? Ba't nagkagalit ka na ako? Ano ang arte naman nila? Sino maarte? Kabisnes, Po. gumanda ang katawan nyo, hindi naman nyo. Gumanda katawan ko. Hindi kagaya ng Kaya pati boss na... Tsaka yung misis mo, gumanda ang katawan, pati yung nag-aaragan. Thank you po. Ito po, salamat po sa inyo. Dalawang mga M. Mga M. Ano? M. M. Ano ibig sabihin ng M? Team ng Marites. Ay, ikaw nagsabi niya! Ikaw nagsabi niya! Ikaw nagsabi niya! Ikaw nagsabi niya! Team ng Marites, sarap. Ikaw nagsabi niya! Pumogi na, tumaba pa. Pumogi na, tumaba pa. Kapal! Kaya huwag kang aasis sa kanya. Kapal mo ka! Paritos ka na ng kanin, oy. Kapal! Kaya mo siya. Bagay naman sa kanya mataba eh. Ano ka na eh, dali pasok ka dito na eh. Nahiyak. Bakit? Magmamarites tayo dito sa kanila. Tinamaan na magaling. Di, may importante akong vlog. Mamaya na kayo. Sige, mamaya na kami. Pasensya na mga ka-business ha, kasi saglit lang po. May sadya ako eh. Okay lang. Sandali lang po. Kausapin ko kayo mamaya po. Sandali lang at itong Sige. kagwang kong isa ay ano. Ito next. Ano ba problema? Tatay po kasi. Ano? Nalulungkot kasi ako kay tatay. Bakit? Upo ka kayo na po. Sige na po kayo. Meron po dito ang puwan. Kuya. Hindi, ikaw ang Hoy! Ito mo kaya? Ay, sarang nang marinig tayo ng kapitbahay. Akala mo talaga walang ibang makakarin, naka-vlog na. Ilan ko yan? Huwag tayo po. Ilan ko ba ang malit? Hindi, kasi ganito po yun, mga ka-business namin minamahal. Kindamulag, may sinabi sa akin na namang problema daw siya kay Tatay Franco kasi madalas na nagiinom tapos ano yun siya? Hindi po, pinapako wala si Kuya Asin. Asibong? Apo. Saan yan? Wala po sa frame. Eh, adjust mo na lang na kulayo kang konti. Apo. Yan. So, ayun nga po, no. Bali, nagsumbong sa akin to. Sir, nung problema ako nung kay tatay. Sabi ko, bakit? Ang inisip ko ng problema, dahil nasa in love si Tatay Franco. Kumusta na nga pala yun? Ayun nga po kuya. Nakita mo na ba yung ano niya, chicks niya? Hindi pa nga po eh. Kasi yun na nga ang dahilan niya sa akin. Sabi niya, nakiusap sa akin, sabi niya baka po pwede na lang na yung gusto ko kung anong gagawin ko. Pagbigyan mo na lang ako kasi parang namamahalam na siya. Ano? Parang namamahalam na si tatay. Namamahalam mo? Kaya sabi niya, ito gawin ko na rin ko. Ewan ko kung sa... Kasi sabi niya, pupunta alis ako to kasi magtatrabaho ako, sabi niya na ganyan. Pero kung ano ang gusto ko sana naman pabayaan mo na ako, tulungan mo na ako kung ano ang maging gusto ko, desisyon ko sa sarili ko. Kasi ako, sabi niya, parang hindi ko alam kung nalulungkot siya o ano. Sabi ko, ano ba? Nag-video ka ba sa pag-ibig mo o ano? Sabi niya, parang gano'n na nga siguro. Kaya kailangan ko na magtrabaho, medyo maglaylay ako dito. Eh, akala ko ba sila na? Ayun nga akong naisip ko eh. Nagulat lang din ako na sinabi niya. Kasi kahapon po, umalis ko siya. Tapos hindi ko siya bumalik hanggang ngayon. Kaya nga nagsabi po ako, yung sinahinga ko, dinala ko po siya ng tinapay. Ganda nga tinapay ko rin, lechon na ano. Tatay. Diyan, ibig sabihin si Tatay Franco nabigo. Nabigo ko siya eh. Kaya nagkasipo siguro kuya. Yun, bukod dun sa ganun nga po, ng problema na si Tay Franco ay ikaw nga sabi niya, Kuya Damulag, nabigo. Yun din ang nasa isip ko.
Kasi sabi niya noon sila ni. Opo. Tapos hindi pala totoo. Ayun O baka mamaya ini-expect niya, sasagutin siya. Ayun nga po. Tapos hindi naman pala. Hmm. So ngayon ganito, alalayan mo lang. Huwag mong pinagpapatulan. Ay, hindi po. Hindi. Okay lang yung tayo lang. Palakasin mo lang. Tapos, namamaalam. Paano yun eh? Kasi nalulungkot ang ulo sa sinabi niya na, sabi niya, pabayaan mo na ako kung anong gagawin ko, sabi niya ganyan. Kung may kapitulong sa akin, tulong mo na lang sa akin, sabi niya. Kung halimbawa na, sundan mo na lang ako kung anong gagawin ko, sabi niya. Huwag kayong sundan ang gagawin. Kasi parang pakiramdam ko, parang hindi na ako magtatagal na ganyan. Patay tayo. Sabi ko, hindi naman, huwag naman tayo. Sabi ko, ganyan. Nga po pala, mga ka-business kayo mo, isa pa, bukod dyan sa bagay na yun, isa pang pinunta ko rito. Yung sinabi mo sa akin na hindi mo makontrol sa pag-iinom at nagiging inuman itong bahay dahil nagpupuntahan yung mga kamag-anak. Ano ba nangyari? Pasintabi po ha kung sino man yung mga kamag-anak ni Kuya Damulag na nagpupunta rito at dito nagiinuman. Pasintabi po, tuwirang sinasabi ko po sa inyo sa pamamagitan ng ganito vlog, video kasi hindi naman po tayo nagkikita kasi personal. Pero itong pamamahay na ito ay pag-aari po ito ni Bong. At ito po, pinatira po namin dito ang Kuya Damulag para ito mabantayan, hindi para maging bahay inuman. Huwag naman po kasi hindi ko kami makakapayag ng ganoon. Dahil sa malas yan sa buhay yung ganyang Kaya nga ito nagkamalas-malas eh. Nung nakaraan dahil sa ganyan labis na pag-iinom. Ngayon, ibig sabihin sila Tatay Franco dito nagiinom tapos dinadayo siya rito. Sino yung mga nagiinom ka mo rito? Hindi ko naman po kilala. Yung iba po kilala ko kasi nakabutan ko siya dito. Hindi, yung pag-anak mo ka mo muna, doon muna tayo. Doon sa yung nakikita mo rin po yun, yung kasama po na ni Alan na nandun po na nakaupo siya sa gilid si... Huwag mo pang-itong pangalan. Ibig sabihin, nakita ko doon sa Saranay. Dito lang sa Kamag-anak ni Tatay, kamag-anak niyo? Wag po. Tapos sino pa yung sabi mo dating kainuman din ni Bong na nagtatama dito? Yung mayaya din po kayo Bong na mag-inom po yan. Yung muntik ko ng... napawag ko kayo. Kaya nga po nung anytime po na sinabi ko po kagad sa inyo yun kasi po pagka halimbawa po na hindi ko sinabi sa inyo tapos nilikas ko po si Tatay dito, baka magulat po kayo, bakit nilikas mo si Tatay Franco, ano bang ginawa kasalanan? Kaya po ako nauna na po kagad sa inyo Kuya na ayaw ko po na maulit po yung nangyari kasi ang katuwiran po kasi ng pumunta ko dito, dinayo namin si Tatay dyan kasi siya po mag-isa. Kami po hindi po yan katuwiran. Sabi ko sa inyo kapatid kasi sa totoo lang, si Tatay kasi naawa si Kuya kasi siya mag-isa doon sa Aranay tapos nandito ako. Kumbaga, tapos kaya pinasama na ni Kuya dito sa akin sa bahay ko kasi para mas maganda po yung kalagayan niya. Nabibigyan ko po siya. Tsaka wala namang masama sa pagdalaw. Tipo ba mga ka-business, wala masama sa pagdalaw, sa pagbisita. Pero hindi parang mag-inuman ng, di ba? At saka tuwing dadalaw, nagiinom ka mo. Pupunta ko sila. Ang biglang nagulat din po ako Kuya nung sinabi sa akin nung may tindahan dyan. Kaya ito po yung gamit natin, sabi ko. Kasi kung hindi ko po, kahit wala po siya dito, sabi ko, dadalhin ko na yung gamit niya doon sa Ranay para ayusin ko yung kwarto niya doon. Para dalhin ko para pagbalik ko dito, wala na siyang gamit. Uwi na po siya doon. Kasi nagulat po ako ng sinabi ng babae dyan, nangungutang na po siya ng gin. Ay, pati tayo dyan. Sabi ko, yan talaga pag kinaano sa alak eh. Oo. Sabi ko, nandoon sa Aranay, hindi na po siya uminom ng Kuya. Kasi nakita ko po siya. Dahil niya siguro, nalapit sa barkada rin. Kuya. Mga kakilala. Itong lugar na ito pala mga ka-business,
ay lehitimong lugar din nila Kuya Damulag nung araw. Kaya pala ito si Kuya Damulag siya si Bong ay halos magkababata. Opo. Pero matanda si Kuya Damulag ng may ilang taon ba? 10 years po. 10 years. 10 years. Hindi ba 20 years? Hindi po. Kasi si Bong 40 na ako, 50 na po eh. Kasi nung bata pa yan si Bong, lagi po yan dun sa amin, sa tangke. Pumupunta rin po yan. 43, magpo-44, ikaw 51. 51 po. 51. 8 years. 8 years. Mga 7. Yun nga. So, ibig sabihin, noon pala, nakikita na kayo dito. Opo po yan. Lugar pala nila ito ni Kuya Damulag, kaya meron silang mga kamag-anakan din dito. So, huwag kang papayag na maging inuman ito. Hindi po ako papayag kuya. Kaya dundod po. Kaya decision din po ako kaagad na Tatay mo yung gripo. Yung barlo ka na. Ano? Maliit. Meron. Alam mo, bukas yung gripo na. Lasang tagas. Hindi, sayo kasi pagkabukas yung gripo. Ayos na, may tagabayad naman eh. Sino ba? Kaya nga po kuya, Kausapin mo siguro, baka sakali mapanood, huwag naman sila magdaramdam sa atin, baka tayo mapasama naman. Huwag naman, no? Saan maintindihan nila? Ikaw na bahala pa yan. sa mga mga kamag-anak ko rin po dyan na pumunta po dito, yung katwiran nyo po na binibisita nyo po dahil tatay nyo, kamag-anak ko si tatay, ganyan. Pasensya na kayo mga kamag-anak ko kasi ito po kasing bahay na to. Pinagkatiwala po ni Kuya sa akin na titiran ko po ito para maging implo ng ng pagbabago para wala nang wala nang pumupunta dito. Tapos sa panahon na pinagbabawalan ko sa atin na may pumunta, yun pa rin ang ginagawa niya. Pasensya na po kayo kasi ang sabi po ni Dalay kasi kayo yung pumunta, kayo yung dumalayo dito, wala siyang magawa. Kasi nandyan na yung alak, nandyan na yung Pulutan. Nandiyan na yung pulutan. Hindi na po makatanggi yung matanda. Ay, pasensya na po kayo kung ano naman. Kasi talagang matanda, kasi hindi talaga makaiwas yan kung nandiyan na po talaga, kuya. Kasi doon po sa Aranay, nung sinabihan ko siya na magagalit si Kuya Kabisnes pag nagiinom ka, pag malaman niya nagiinom ka. Ngayon, hindi na siya nagiinom. Ngayon, nung nalaman niya na sinabi ko sa kanya na tayo lipat na tayo sa sa Aranay kasi alam ni Kuya na na sinabi ko na kay Kuya na lilipat tayo kasi umiinom ka. Yun, parang nahiya siya siguro, umalis siya. Tapos hindi siya bumalik hanggang ngayon po Kuya. Naglayas. Dala po ng damit niya eh. Isa natin nahanapin ngayon yun, baka mapaano naman yun. At saka hindi, sandali, isa-isa lang. Doon muna tayo sa mga kabag-anak. Mawalang galang po sa inyo sa mga kamag-anak ni Kuya Damulag. Hindi po namin pinagbabawal yung pagbisita. Walang problema doon. Pero yung tuwing bibisita po kayo, mag-iinuman dito at inaabot ng kung anong oras na, alalahanin nyo may edad na si Tatay Franco. Mamaya paano yung ma-stroke yan, sobra sa alak. Hindi na tulad nung dati. Oo. Huwag naman. Tapos ngayon ito, ibig sabihin, nagdaramdam si Tatay Franco, umalis, naglayas. Hindi ko po alam yung isip niya kasi yun po ang sabi niya eh. Na pabayaan ko na lang gusto ko na nung yung decision niya kung may Kailan siya umalis? Kahapon po eh. Kahapon po siya wala rito. Eh bakit nasa labas yung mga damit niya? Hindi po kuya, ako na lang po lumabas kasi medyo kasi dadalhin ko na po doon sa Ranay, kasi kwarto niya doon para hindi na po siya muna makabalik dito. Okay. So, ikaw nang bahala, mga ka-business, siguro hanggang dito lang muna yung vlog at huwag naman ipagkamali na parang pinagtatabuyan natin dito sa Tatay Franco. Pagdating namin, wala na eh. Si Kuya Damo naman ang higit na nakakaalam at nakakakilala roon. Tatay Franco, pasikot-sikot ng takbo ng utak ng likaw ng bituka ba?
Tawagin. Hmm. Ikaw na bahala. Opo, kuya. Huwag naman ako mapasama na Ay. parang ako ang nagdesisyon. Sige, dalhin mo na yan doon. No? Opo. Mga ka-business, wala po kinalaman si kuya dito sa akin po desisyon na ililipat po si tatay kasi po nga maganda na po yung kalagayan niya sa Ranay, hindi mo na po siya umiinom, lagi na po siya masaya. Po, dito po iba eh. Kasi po yung ibig ko sabihin na pagpasok ko po doon sa inyo, pag maaga po ako na pinapauwi niyo po, naladat na ko sa dito na lasing na po siya. Agoy. Ganun lang. Kaya ang dito, kung sinabi ko sa tindahan, huwag niyo po utangin ng inumin na ala kasi inamuto po siya ng mga pumunta dito para mangutang. Patay. Para, siyempre, Baka mamay matulad kay Bong yun. yun nga po kaya. Kaya wala ng pang-ilom eh, diskarte sa labas, tapos hanggang sa Bong, pasensya na ha. Ayun nga po kuya. Kaya, Nalala ko lang. Alimbawa lang naman. Alimbawa lang. kaya maaga pa po, inagapan ko na ng balita po si tatay. Ako na po mismo ang desisyon. Kaya, ito po kuya, pasensya ka na rin. Kasi, wala po kahit nalaman dito eh, mga kapatid. Ako po ang desisyon kasi ayaw ko na magkakaroon ng problema sa bahay niyo po. Ito po kasi kuya, pinagkatiwala mo sa akin. Kaya iniingatan ko rin po ang bahay. Tapos ibenta mo na ito, maghanap ka rin bayan para may commission pa. Magkano po kaya binta natin? 400. 400. Wala na pong tawad yung kuya kung sakali. Gusto mo, dagdagan natin. Ayaw. 125. Hindi, sige, pwede may bawas pang konti. Sige. Oo, Sige po. para meron ka rin. Ako kuya, salamat. Kasi, ang suma total kasi nito, ang ginastos dito, labor materials ay nasa 370,000 more or less. Oo. Tapos yung lupa ay 50,000. So, suma total ay 400 plus. Oo. So, pinasasaulian na lang ito. Malaki kasi ito. Malawak yung lupa pa ron. Kaya nga lang, sabi nila, binabaha. Totoo naman. Kasi pagka talagang sobrang lakas ng ulan, lahat naman dito. Hindi lang naman ito. Diba? Ibig sabihin, kung taga rito ang makakursunada at kabisado niya na yung kalakaran dito, pangyayari, palagi wala namang magiging problema kasi makakapag-adjust sila. No. At hindi naman po sa tuwing umuulan ay bumabaha, hindi naman po ganun. Kapag talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan na parang yung bigla, tapos yung Makawala. tapos mawala yung dam, yan, tataas yun dyan. Pero sa loob ng isang taon, 2 beses siguro may mga ganyan. Parang nilobserve ko may ganun 2 beses na umaabot dito, no? Pero ibig sabihin, mayroon mang pagkakataon ng bumabaha hanggang doon lang naman sa baba. No. Hindi naman yung tuwing uulan, abot dito ng tubig. Hindi naman po ganun. Kasi marami naman pong kapitbahay dito si Nanay Nerny nga, mas mababa pa yung bahay ng kay Bong. Tapos bukod kay Nanay Nerny sa Gawiron, mayroon pang mas mababa pang mga bahay na nakatira sila dyan. Ibig sabihin ay nakakapag-adjust. Pero ang sabi ko ng kalahatan na nagsabi ko dito kuya sa paligid na yun, kahit yung bagyong pinakamalakas dati, hindi po inaabot ng tubig dito. Yung time lang talaga yun, sa ilang dekada daw po na panahon, yun lang po talaga ang panahon na naabot yung tubig dito. Hindi kasi palagay ko, dahil dun sa Gawiron sa baba nung parang pinakailog na di ba may ginagawang riprap doon? Siguro parang yung mga tambak nila doon ng mga bato, yun ang pumigil sa daloy ng tubig. Kaya mabilis tumaas. Pero pagka naayos yun, doon sa Gawiron mga ka-business, ay sumay-tulay, no? Tuloy-tuloy na yan. Oo, hindi na yan siguro. Kasi siyempre pag-aralan din naman ng mga kinaukulan na gumagawa niya mga engineer, di ba? No? So yan, ikaw na bahala ko ito mo. Tutuloy ko na ako. At meron itong vlog ko na ito, kasi marami nagme-message. Bakit daw hindi na binilagyan si Tatay Franco, kumusta na raw nililigawan. Tapos na taon pa yung binanggit mo sa akin problema. Sabi pag isabay ko na para masagot yung mga tanong. So yun na mga ka-business kuya, tuloy mo na ako ha. Dito, sige, huwag kang pumasok. Pasok yung araw mo ngayon sa trabaho.
ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang na ito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Buki. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Tapos, asikaso yung tatay, mawala yung tatay mo. Oh, yeah. Mahirapan tayo hanapin. Pag nagkataon, nila ako maghanap ng tiguang. Kuya, kain mo na ba yun? Ha? Kain mo ako. Sige na. Mayroon pa ako Salamat. tinapay kuya. Ano ba yan? Ayaw tinapay, ayaw ko tinapay. Maganda po yung tinapay ko. Ayaw ko nun. Hindi ko touch. Buhaya po siya. Buhaya po. Yan po. Hindi naman buhayin. Lechong baboy. Dala ko sa kanya. Kapon pa yun. Hapon pa yan? Then, Dito na kami. Ikaw na bahala dyan, kuya. Tapos, kung ano't ano man, itawag mo sa akin kung naresolba ha. Kung nagkita kayo, tsaka kung nandun na siya sa sa Saranay, sa kabilang bahay ha. Ayan. Oo, salamat. Oo. Oh, nahanap ni tata ni Damo kanina. Eh wala, hindi dyan yata natulog. Sino? Si tatay dahil si Ano ba tatay nangyayari dyan? Eh, nagsisigaw nung nakaraang Lunes ng madaling araw. Sino? Tatay Franco, lasing. Lagi? May kalaban. Naging lasing? Minsan, dinadayo siya dyan ng mga pamangkin niya, mga apo niya. Totoo yung sabi ni Kuya Damulag talaga. Oo, kaya nga sabi ko nga kay Damo, pakiano mo na lang si tatay mo kasi kami dito kasi madaling araw nagsisigaw, akala mo may kaaway. Nagbubulabog siya doon, ay nakasilip ko doon sa likod. 2:00 madaling araw na. Asa si Kuya Damulag? Wala nga, hindi ba nung na yun, maalis kasi yun, madaling araw, maalis na yun si Damo nagbabiyahe. Kaya, oo, nagtatricycle na yun si Damo. Kaya sabi ko, minsan nangungutang pa ng gin doon sa sabi ko kay, sabi niya, Kenneth, may utang dito sa tatay ni Damo. Wala, huwag mo pa utangin. Sabi ko, mamaya, magkano si Damo, sabi niya rin sa kanya. Yun nga, tinan mo ngayon, hindi umuwi dito. Baka doon sa Saranay. Pakiramdam, awa yung mag-ama. Oo, nga sila, kaya sinabi ko nga kay Damo, sabi ko, mo si tatay mo, baka sakali na yan, kasi nga minsan dinadayo siya dyan, minsan naman siyang pumupunta doon. Kaya yun sabi niya, Ate Nit, ko nga muna, balik ko nga muna sa Saranay si tatay. Kasi mahirap na pag nandito yun kasi dinadayo siya ng ng mga kainuman niya, parang si Bong dati ba? Di ba? Oo. Kaya okay Ay, lang. ate, salamat sa Oo, basta pagka basta happy birthday na lang. Ay, salamat. Gusto kang batiin? Wala, na lang mga reactors. Sino ba yung nililigawan ni tatay? Oo, kaya nga akala ko nga ako, sabi ko kapal naman ang mukha ko, sabi ko sabi ko Ikaw ba yun? Hindi nagulat nga ako, sabi ko ba may nililigawan na si Tatay Franco sabi ko Hindi nga, ikaw ba yun? Hindi, wala. Totoo. Wala, hindi nga ako lumalapit sa kanya Ha? Wala nga, taga doon yun sa kabila. Ba't ganyan yung mata mo, nangungusap? May nililigawan na si Tatay Franco. Ikaw ba yun, te? Hindi, wala na yun. Kilala mo? Hindi ko nga kilala O, hindi, baka ikaw yun. Kaya nga sabi ko kay Tatay Franco, Tay, sabi ko, mukhang may nililigawan ka na dito Sabi niya, oo nga sabi ko nun. Sabi ko, sino yun, Tay? Sabi ko, Hindi may kapalit na si Bong. Sabi ko, sino yun, Tay? Sabi niya, hindi, taga doon yun, sa kabila. Sabi ko nun niya, akala ko dito Sabi ko sa kanya. Wala. Bihira lang siya, dito. Sige na, te. Sige, basta pagka nag-ano na lang, Pagka halimbawa kayo ni Tatay Franco, balitaan mo kami. Naku!
malabo sa pusit yun. Malabo sa pusit. Malabo yun. O, sige na, bye-bye. O, sige. Ingat ka dyan. Sige, bye-bye. Salamat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Alaala